Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Unang Samuel, Kabanata 23, talata 1 hanggang 7. Iniligtas ni David ang bayan ng Keila. Isang araw, ibinalita kay David na sinasalakay ng mga Filisteo ang Keila at sinamsam ang mga trigo sa giikan. Nagtanong si David sa Panginoon, "Sasalakayin ko po ba ang mga Filisteo?" Sumagot ang Panginoon, "Sige, salakayin mo sila at iligtas mo ang Keila." Pero sinabi ng mga tauhan ni David, "Dito pa nga lang po sa Juda ay natatakot na kami, lalo pa kaya kung pupunta kami sa Keila para makipaglaban sa mga Filisteo." Muling nagtanong si David sa Panginoon, at sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa Keila dahil pagtatagumpayin ko kayo laban sa Filisteo." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Keila para makipaglaban sa mga Filisteo. Maraming Filisteo ang napatay nila. Kinuha nila ang mga hayop nito at nailigtas nila ang mga taga-Keila. Nang tumakas si Abiatar at pumunta kay David sa Keila, dinala niya ang espesyal na damit ng mga pari. Tinugis ni Saul si David. May nagsabi kay Saul na si David ay pumunta sa Keila. Kaya sinabi ni Saul, ibinigay na siya ng Diyos sa akin para niyang ibinilanggo ang kanyang sarili sa pagpasok sa bayan na napapalibutan ng pader. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Sa mapagpalang araw po muli sa ating lahat, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ni Samuel, Kabanata 23, versikulo 8 hanggang 14. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keila upang dakpin si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David kaya tinawag niya ang saserdoteng si Abiatar. Sinabi niya, "Dalhin mo rito ang ephod." At sumangguni siya sa Diyos. "Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong lulusubin ni Saul ang Keila pagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keila na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita. Nasagutin niyo ako sa bagay na ito." Sumagot si Yahweh, "Oo, lulusubin nga ni Saul ang Keila." Nagtanong uli si David, "Pababayaan po ba ng mga taga-Keila na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama?" "Oo, pababayaan nila kayo," sagot ni Yahweh. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy may 600 na umalis sa lugar na iyon at magpabago-bago ng himpilan. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keila. Si David sa ilang. At si David ay nagtago sa ilang at maburol na dako ng Ziph. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi itinulot ng Diyos na makita siya nito. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 23, versikulo 15 hanggang 21, at ang sabi, isang araw habang naroon pa si David sa Hores sa disyerto ng Ziph, nabalitaan niya na pumunta roon si Saul para patayin siya. Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sinabi ni Jonathan, "Huwag kang matakot, hindi ka magagalaw ng aking ama. Nalalaman ng aking ama na magiging hari ka ng Israel at magiging pangalawa lang ako sa iyo." Gumawa silang dalawa ng kasunduan sa presensya ng Panginoon at pagkatapos umuwi na si Jonathan, pero nagpaiwan si David sa Hores. Ngayon may mga taga-Ziph na pumunta kay Saul sa Gibeya at nagsabi, "Nagtatago po si David sa amin doon sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng Jeshimon. Kaya mahal na hari, pumunta na po kayo roon anumang oras na gustuhin ninyo at kami na ang bahala. Ibibigay namin sa inyo si David." Sumagot si Saul, "Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pag-aalala ninyo sa akin." Ito ang salita ng Diyos. Amen.
Our devotion for today is from the book of 1 Samuel, chapter 23, verse 22 to 29. Kayo yumaon, isinasamo ko sa inyo, inyong turuling maigi at alamin at tingnan ang kanyang kinaroroonan at kung sino ang nakakita sa kanya roon, sapagkat nasaysay sa akin na siya'y napagkatalino. Inyong ang tingnan at alamin ang mga kublihang dako na kanyang pinagtataguan at bumalik kayo sa akin na may katunayan at ako'y paroroong kasama ninyo at mangyayari kung siya'y nasa lupain ay aking sisiya sa atin siya sa gitna ng lahat ng mga libo-libo sa Juda. At sila'y tumindig at naparoon sa Ziph na napagpauna kay Saul, ngunit si David at ang kanyang mga tao ay nasa ilang ng Maon sa Araba sa timugan ng ilang. At si Saul at ang kanyang mga tao ay naparoon upang pag-usigin siya at kanilang sinaysay kay David, kaya't siya'y lumusong sa burol na bato at tumahan sa ilang ng Maon. At nang mabalitaan ni Saul, kanyang hinabaw si David sa ilang ng mga Maon. At naparoon si Saul sa dakong ito ng bundok, at si David at ang kanyang mga tao ay sa dakong yaon ng bundok. At si David ay nagmamadaling umalis dahil sa takot kay Saul, sapagkat kinukubkob ni Saul at ng kanyang mga tao si David at ang kanyang mga tao upang sila'y hulihin. Ngunit dumating ang isang sugo kay Saul na nagsasabi, magmadali ka at parito ka sapagkat ang mga Filisteo ay sumalakay sa lupain. Sa gayoy bumalik si Saul na mula sa paghabol kay David at naparoon laban sa mga Filisteo, kaya't kanilang tinawag ang dakong yaon na sila Hamel-Lekot. At si David ay umahon mula roon at tumahan sa mga katibayan ng Engedi. This is the word of God. Amen.